Sa mapong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Ngayong umaga po, ito po yung pang-apat na Sunday ng taong 2024. At ilang araw na lamang po ay magpapaalam na ang taong 2024. At harap na tayo sa bagong taon na tinatawag na 2025. Sa umaga pong ito ay hiramin ko ang inyong tainga sa maikling panahon na tayo po ay makakarinig ng salita po ng atin pong Panginoon na matatagpuan sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ganito po ang sinasabi sa New International Version. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Sa umaga pong ito, mula sa talatang ito, ay nais ko pong bigyan ang paksa ng mensahe ng Panginoon, ang gusto ng Diyos o ang gusto ni Kristo ngayong Christmas. Marahil sa atin po, marami tayong mga gusto sa buhay po natin ngayong Christmas. Marahil sa atin po ay meron tayong mga gustong matanggap na klase ng regalo ngayong Christmas. Marahil sa atin po ay marami pong mga gusto na maranasan sa kanilang buhay ngayong Christmas. Pero titingnan po natin kung yung gusto ba natin ay yun din po yung gusto ni Kristo. Mula po sa talatang ating binasa, ipinakita po dito na ipinanganak ang isang sanggol. Sino po yung ipinanganak na isang sanggol na tinatawag? Wala pong iba kundi si Jesus Christ. Kaya po nagkakaroon ng Pasko, kaya po nagkaroon ng Christmas, ay dahil isinilang ang tagapagligtas, isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang tanong is, what Christ wants this Christmas? Ano ba ang gusto ni Kristo ngayong Christmas? There are 5 things na nais ng Diyos o gusto ni Kristo ngayong Kapaskuhan. Na sana yung gusto ni Kristo na yon ay ibigay po natin yung gusto ni Kristo. Number 1, Christ want to be called wonderful. Nais ni Kristo na tawagin siyang kahanga-hanga. Ano pong sinabi ng ating binasa? For us, or for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful. Kahanga-hanga. To be the wonder of Christmas, our joy. Yung kahanga-hanga ng Christmas, ayun yung ating kagalakan. Yung kagalakan yon, yung wonderful na yon, wala pong iba kundi yung person ng ating Panginoong Hesukristo. Nang dahil kay Hesukristo, He stepped down from heaven and become like us. Bumaba siya mula sa langit at siya'y nanirahan kasama natin at siya'y naging katulad natin sapagkat siya po ay nagkatawang tao. Then, He died for us and now He lives in us. At yan, yung kahanga-hanga na ibinigay ng Christmas. Marami po sa atin
many don't enjoy Christmas. Why? Sapagkat kakaunti lamang ang kanilang natatanggap na regalo. Marami ang hindi na-i-enjoy ang Christmas because of family troubles. Marami po ang hindi nakaka-enjoy ng Christmas dahil sa mga tinatawag nilang walang handa, walang panghanda, walang pera. Pero titingnan po natin what makes a marriage wonderful. Sa isang mag-asawa, bakit nagiging wonderful yung kanilang pagsasama? Bakit kahanga-hanga yung kanilang pagsasama? Is not the house, is not the car, is not the gifts they got when they get married, but it is the person na kanila pong minahal. Na kahit ano pa man, na kahit sabihin pa ng iba, bakit yan? Ang pinili mo, hindi ka mabibigyan ng magandang buhay. Ikahanga-hanga para sa iyo. Kahanga-hanga para sa kanya. Why? Meron pong person na yung pagkatao ng taong minahal mo. Yun yung minahal mo, hindi yung mga material na bagay. Amen? Amen. Ganyan din po ang ating Panginoon. Gusto niya na tawagin natin siyang wonderful, kahanga-hanga. Ang Diyos po natin ay kahanga-hanga. Na siya'y bumaba mula sa langit. Kaya wag po nating sayangin ang ating panahon in looking for the wonder of Christmas in a department store. Wag nating sayangin ang panahon na hanapin ang tunay na kahanga-hanga na diwa ng Pasko doon sa mga malls, doon sa mga magagandang tanawin, doon sa mga magagandang dekorasyon. But the true wonder of Christmas can only be found in Jesus. Hanapin natin ang ating kagalakan, hanapin natin ang ating kapayapaan sa kahanga-hanga na tunay na diwa ng Pasko na walang iba kundi sa atin pong Panginoong Jesucristo. Because of Jesus, meron pong Christmas. Kaya dapat hanapin po natin yung Ama, yung pinagmulan ng Pasko. Walang iba, yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala po sa material na bagay. Wala po sa ganda ng bahay, wala po sa ganda ng sasakyan, wala po sa ganda ng mga pananamit, wala po sa paramihan ng pera ang kagalakan, kundi matatagpuan lamang po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Meron pong isang kwento sa Biblia na isa pong binatang mayaman. At nagtanong siya kay Jesus, ang sabi niya, Guro, ano pong ating gagawin upang ako'y makapasok o magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ni Jesus, gawin mo ang kautusan. Sabi ng binatang mayamang ito, nagawa ko na po lahat, Panginoon. Lahat ng mga kautusan, nagawa ko na po lahat. Ano pa ba ang gustang nais mong gawin ko para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ni Jesus, umuwi ka, ibinta mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga dukha. Alam nyo, ang sabi ng Biblia, ang lalaking mayamang ito, siya po ay nalungkot na umuwi. Why? Kasi ang kanyang kagalakan ay nakabase sa kanyang kayamanan. Nakapagwala ng kanyang kayamanan, kalungkutan ng kanyang mararanasan. But tayo po, kapag natagpuan po natin si Jesus na siyang dahilan bakit nagkaroon ng Christmas, iba pong kagalakan ang ating mararanasan. Na despite may problema ka, sa kabila na walang-wala ka na, sa kabila na nakakaranas ka ng mga crisis sa buhay mo, but if you have
Christ. If you found Christ in your life, there will be a great joy sa puso mo na hindi mo kayang may paliwanag, na maging ang mga taong nakakakita sa iyo, magtataka sila bakit ang saya-saya mo, nang tingin nila sa iyo, wala kang problema. Why? Because of Christ. Amen. Kaya ang nais ni Kristo ngayong Pasko, tawagin natin siyang wonderful. Pangalawa na nais ni Kristo, Christ wants to be called Counselor. Nais ng Diyos na tawagin natin siyang tagapayo. Ibig sabihin, Christ is our best friend, the one who can lean on. Si Jesus, ang ating kaibigan, na kung saan ay iyong masasandalan sa kahit anumang sitwasyon ng ating buhay. Si Jesus, ang ating mapagkakatiwalaan sa lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. Sometimes, may mga kaibigan po tayo. Meron po tayong tinatawag na best of friends. Yung 10 kaibigan mo, meron kang tinatawag doon na best friends. Ibig sabihin, pinaka-mainam sa lahat, pinaka-the best sa lahat ng kaibigan mo. At sometimes, ang iyong best friend, doon mo na pagsasabihan ng mga personal mong problema. At maging problema mo sa pamilya mo, sa kanya mo nasasabi na hindi mo nababanggit sa siyang mong kaibigan. Pero darating yung time na yung tinatawag mong best friend, kapag kayo'y nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, minsan yung mga nabanggit mo sa kanya, naiupin mo sa kanya na mga personal mong problema, dahil hindi na kayo sanggang dikit, ikuikwento na rin niya sa kanyang best friend din na iba. Kaya ang magiging resulta nun, sirang-sira ang pagkatao mo sa ibang mga tao dahil doon sa best friend. Nangyayari po yan sa realidad na buhay. But, thanks be to God, because of our Lord Jesus Christ, bilang isang ating counselor, bilang isang ating tagapayo, na anuman ang ating ibukas, anuman ang ating sasabihin kay Kristo, mananatiling siya na lamang at kayo ang nakakalam. Hindi ka i-chismis ni Kristo. Amen. Hindi sasabihin ni Kristo sa kanyang mga anghel na ito yung kahinaan mo. Hindi sasabihin ni Kristo sa ibang mga pastor na nananalangin at sasagot ni si Kristo. Sasabihin niya, hoy, si ganito ang kahinaan niya, mayroon siyang ginawa. Hindi ka i-chismis ng Panginoon, kundi ang gagawin ni Kristo kapag ikaw ay basag na basag, muli kang buuin ng ating Panginoong Kristo. Kaya nais ni Kristo na tawagin natin siyang Counselor. And the Lord Jesus wishes more than anything to be the one with whom we are share the joys of this season. Sana sa panahon ng season na ito na tinatawag na buwan ng Kapaskuhan, don't leave Jesus out of Christmas. Huwag nating iwanan si Jesus sa Pasko. Gawin nating center ng pagdiriwang natin si Kristo ng Kapaskuhan. Amen? Palakpakan natin ang Kanya. Pangatlo na nais ni Kristo, Christ wants to be called our mighty God. Ang sabi po ng ating binasa, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God. Tatawagin natin siyang makapangyarihang Diyos.
Kapag sinabi nating mighty God, He is our strength, He is our refuge, and He is our trust. Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating kutang tanggulan. Sa panahon na ikaw ay nagkakaroon ng kabagabagan sa iyong buhay. In the Old Testament, meron po silang tinatawag na City of Refuge. Ang purpose ng City of Refuge na yan, kapag ang isang Israelita ay nakapatay ng hindi sinasadya, ang gagawin ng taong ito, magtatago siya doon sa City of Refuge, at habang andun siya sa City of Refuge, walang pwedeng gumalaw sa kanya. Safety ang Israelitang ito na nasa City of Refuge. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, wala na pong tinatawag na City of Refuge sa mundong ating ginagalawan, para bagang ang tingin natin ay wala ng lugar na safety. Sa mga kalsada, sa mga lansangan, hindi natin sure kung gaano ka-safety. Sa ating mga tahanan, hindi natin alam kung gaano ka-safety. Dahil hindi natin alam kung papasukin ka ba ng magnanakaw o ano paman. Pero sa panahon po natin ngayon, the good news is this. Meron tayong City of Refuge. Sino po yan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. He is our strength. He is our refuge. Na kapag tayo po ay lumapit kay Kristo, sa panahon na ikaw ay nagkakaroon ng kabalisahan, kabagabagan sa iyong buhay, at lumapit ka kay Kristo, that He is our mighty God, kapatid, hindi ka tatanggihan ng ating Panginoong Kristo. Bibigyan ka niya ng sapat na kalakasan upang maharap mo anumang sitwasyon sa iyong buhay. Bibigyan ka ng pag-iingat ng ating Panginoon. Poprotektahan ka ng ating Panginoong Kristo, at siya lamang ang maaari nating pwedeng pagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Only Jesus Christ ang maaari nating pagkatiwalaan sa lahat. Ang tanong, what is Jesus Christ to you? Sino ba si Kristo sa buhay mo? Hindi lamang nais ni Jesus na ipakita sa atin na siya yung batang isinilang doon sa sabsaban, but gustong ipakita sa atin na si Jesus Christ, He is the mighty God of our life, the one who fights our battles, the one who provides our needs, and the one who provides a strong refuge in times of trouble. Kaya ang nais ni Kristo, tawagin natin siyang mighty God. Pang-apat na nais ni Kristo, Christ wants to be called our everlasting Father. Ano pong sabi ng atin pong binasa? And He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Walang hanggang Ama. The one who will never let you down. And the one who wishes to be what no earthly father could ever be. Si Kristo, siya ang nagtao, o siya ang makapangyarihang Diyos na nagkatawang tao na kailanman hindi kanya iiwanan, na kailanman hindi kanya ibabagsak, na kailanman hindi kanya pababayaan.
Ang tatay, kahit anumang mangyari, hindi niya pababayaan ng kanyang anak. Ang tatay, kahit anumang mangyari, hindi niya kayang tiisin ang kanyang anak. But sometimes, ang anak, kayang-kaya niyang tiisin ang kanyang mga magulang. Pero ang magulang, hindi niya kayang tiisin ang kanyang anak. Kahit hindi na kumain ng magulang, basta mapakain lang niya ang kanyang anak. Gagawin ng magulang ang lahat para lamang maibigay ang pangangailangan ng kanyang anak. Ganyan po ang ating Panginoong Kristo. Na kahit ilang bisis ka mang ibagsak ng mga tao, kahit ilang bisis ka mang hilahin pababa ng mga tao, kahit ilang bisis ka mang wasagin ng mga tao, but Jesus Christ never let you down. Iaangat at iaangat ka ng ating Panginoong Kristo. Kaya sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, sana yung gusto ni Kristo ay ibigay po natin. Christ wants to be called our everlasting Father. He is always being there for you. Lagi siyang nariyan para sa iyo. Always working things out for our best. Lahat ginagawa ni Kristo para sa ating kabutihan. Yung the best ang ginagawa ni Kristo para sa atin. Kaya sa umaga pong ito, we must always give our best to Jesus. Because Jesus, binibigay niya, ginagawa niya ang lahat ng the best para sa iyo. Palakpakan natin ang panglima at ang panghuli. Ang sabi ng ating binasa, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Christ wants to be called your Prince of Peace. Gusto ni Kristo na tawagin mo siya ang hari ng kapayapaan sa buhay mo. Siya ang hari ng kapayapaan ng pamilya mo. Siya ang hari ng kapayapaan sa iyong trabaho. Siya ang hari ng kapayapaan sa buhay mo. He is our Savior. Pansinin po natin yung binanggit ng ating teksto. Christ was born to us or unto us. Si Kristo'y ipinanganak para sa atin. Kailangan natin siya. Kailangan natin ng tagapamagitan para mapag-reconcile ang tao sa Diyos. Ang tao kailangang maparusahan sa pamamagitan ng kamatayan dahil sa kanyang kasalanang ginawa. At ang Diyos, ang sabi ng Biblia, galit siya sa tao at gusto niya itong parusahan. But thanks be to Christ. Salamat kay Kristo. Why? Dahil siya yung namagitan. Namagitan siya sa Diyos Ama at sa tao. At instead na tayo ang maparusahan, instead na tayo ang mapako sa cross, si Jesus Christ na namagitan, kinuha niya ang ating posisyon, kinuha niya yung ating mga kasalanan. At ang sabi ng Biblia, siya ay nagbata ng lahat ng kahirapan upang ikaw at ako, upang ang taong nilikha ng Panginoon na sumuway sa Kanya na parusahan sana ng Diyos. Pero namagitan si Kristo. Kaya ang sabi ng Biblia in the book of Romans chapter 5,
Si Kristo'y namagitan at pinag-reconcile niya. Pinagkasundo niya tayo sa Diyos. At dahil ipinagkasundo tayo ni Kristo sa Panginoon, nagkaroon ng kapayapaan ang puso, nagkaroon ng kapayapaan ang kaisipan ng tao, at nagkaroon ng kapayapaan ang buhay ng isang tao because of Christ. Si Kristo ang namagitan. Si Kristo, para bagang sabi ni Kristo, Ama, ceasefire, tama na. Huwag mo na silang parusahan. Kumbaga si Kristo, lumagay siya sa gitna. At ang sino mang tao na lalapit ngayon kay Kristo, ang sabi ng Biblia, lahat ng hihilingin dahil sa pangalan ni Jesus Christ, ipagkakaloob ito ng Ama. Why? Dahil si Kristo ang ating tagapamagitan. Si Kristo ang ating Prince of Peace, ang ating kapayapaan. Kaya kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, nunib na maghanap ka pa ng tao na mamagitan sa iyo at doon ka humingi ng tawad, maaari kang dumirekta ngayon na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. No need na kailangan mong kumatok sa isang bintana at bubuksan at tatanungin, ano may paglilingkod ko? At sasabihin mo, nagkasala po ako. Nagnakaw po ako ng ganito. At sasabihin nung nasa kabilang bintana, sige, gumawa ka ng ganito. 15 panalangin na ganito. At pinapatawad ka na ng Diyos. Nunib na po natin yun. Hindi na po natin kailangan yun. Kumari na po tayo dumirekta sa Diyos kasi meron pong namagitan sa atin. At gusto ni Kristo na itong Christmas, tawagin mo siyang prinsipe ng kapayapaan sa buhay. If you want peace, gusto ni Kristo, tawagin mo siya, He is your peace. Kung walang kapayapaan ng pamilya mo, gusto ni Kristo, tawagin mo siya, He is the Prince of Peace over your family. Siya ang ating kapayapaan. Gusto mo din ba yung gusto ni Kristo na mangyari ngayong Pasko? Tayo pong lahat ay tumayo. Christ wants to be called wonderful. Christ wants to be called Counselor. Christ wants to be called our mighty God. Christ wants to be called our everlasting Father. And Christ wants to be called, He is our Prince of Peace. Siya ang hari ng kapayapaan ng ating buhay. Minsan pa nga nating awitin yung inawit natin kanina na kahit kailan hindi ka nagkulang. Na tanging si Jesus lamang ang ating kapayapaan. Siya lamang ang ating kalakasan. Siya lamang ang ating buhay. Hallelujah. Oh, we worship Jesus. Kahit ay suliranin man, lagi ka
Ikaw ang aming kalakasan. Dakilang Diyos, sa umagang ito, ang nais mo ay tawagin ka naming wonderful, tawagin ka naming counselor, tawagin ka naming mighty God, tawagin ka naming Prince of Peace ng aming mga buhay. Sa umaga pong ito, Panginoong Hesus, kung may nangangailangan ng kapayapaan sa kanyang puso, nangangailangan ng kapayapaan sa kanyang kaisipan, nangangailangan ng kapayapaan sa kanyang buhay, nangangailangan ng kapayapaan sa kanyang pamilya, ngayon pa lamang, Panginoon, iparanas mo sa kanila ang kapayapaan at ipagkaranas mo sa kanila that you are our Prince of Peace sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sa aming mga trabaho, Panginoon. Ang aming panalangin, lahat ng ginulo, lahat ng winasak ng kaaway sa aming mga buhay, because you are our mighty God, you are our everlasting Father, you are our counselor. Lahat ng ito, kayang-kaya mong aayusin at ibabalik ang lahat, Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, hayaan po ninyo, dakilang Diyos, na patuloy ka naming maranasan sa aming mga buhay as our counselor, as our mighty God, as our wonderful, as our everlasting Father, and as our Prince of Peace. Thank you so much for your word. At nawa, yung pagdiriwang ng Kapaskuhan ng bawat isa sa amin, hindi nakabase sa material na bagay, hindi nakabase sa kung anong may handa, but Lord, nakabase kami sa aming Panginoon sa Kristo, na siya ang author, na siya ang dahilan bakit kami nagkaroon ng pagdiriwang ng Kapaskuhan, yung kapanganakan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po ng marami. We give you all the glory, praises, thanksgiving, and adoration. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan